So, hallelujah. Mag-start na po tayo ng gawain. Yes, Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito po, Panginoon, na nandito na naman po kami po ng Panginoon upang magtipon-tipon po, Lord God, at makarinig po ng iyong mga banal na salita po, Panginoon. Lord God, proteksyonan niyo po kami mga mahal po sa buhay po, Lord God, sa bagay na ito po, Panginoon, na sana po, Panginoon, ay huwag niyo pong ipentulog po, Lord God, na mayroon pong mangyari po masama po sa mga pamilya po namin, Lord God. Lord, salamat po sa na muli niyo po akong dinala po dito sa inyong bahay, sambahan po, Lord God, upang magpasalamat at magpuri po sa iyo po, Panginoon. Sa iyo lang po namin ihalay po ang araw na ito, Lord God. Ang pagsamba po namin ito, Lord God, ay para lamang sa iyo po, Panginoon. Lord, salamat po sa pagigising po namin tuwing umaga, Lord God, sa kalakasan po, Lord God, sa mga biyaya po ng aming mga natatanggap po, Lord God. Maraming salamat po sa iyo po, Panginoon. Samahan niyo rin po, Lord God, aming mga kapatiran po, Lord God, na papunta pa lang po dito po, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila na makarating po sila dito sa bahay-sambahan po, Lord God, na naligtas po, Panginoon. At salamat sa ganun din po sa aming pag-iwalay po mamaya po, Panginoon. Gabayan niyo din po kami, Panginoon, na makauwi po kami ng ligtas po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo lamang pong aking mataas na papuri at pasalamat. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Ready na po ba tayo papurihan ang ating Panginoon? Amen. So, palakpakan na po natin ang aming amen. So, hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, tayo po yung start na. Tinatawag nyo na po yung city. Amen. So nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tayo po may nagagalakan. Nandito po tayo. Amen. At magkakasama. Amen. Hallelujah. Sabi nga nga po dito sa Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, be thankful to Him and bless His name. Dumaan man ang unos, yung bagyo sa atin nung nakaraang week. Amen. Pero God is good sa buhay po natin dahil hindi niya tayo pinabayaan. Amen. So, kantayin natin ang God is good all the time. Amen. All the
So let us come worship and bow down sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Hindi tayo pinabayaan. Amen. Hallelujah. Yes, Father, we worship you. We glorify your name, Lord. Hallelujah. So, hallelujah. We worship you. And we glorify your name. Yes, Father, thank you, Father, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Na ipinagkalo. Kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa aming buhay. Indeed, Lord, but nothing compares to your name, Lord. Indeed, that you deserve the glory. You deserve the honor and the glory. You belong that belongs to you, Lord. Thank you, Lord. Sa oras na ito, linisin niyo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba sa oras na ito. Thank you, Father, Lord, for the blood of Jesus. Will cleanse and wash our sins. Lord, sa oras na ito, kaya niyong mapaborin ka namin sa Espiritu sa katotohanan. Yan ang naiisip po sa amin. Thank you, Father. Glorify your name. We worship. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as you lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as you lift your holy name. One day, you're a hero, you're a
Christ we stand, every tribe, and every tribe, and every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue and every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb
Yes, the word of the Lord saying, aking mga anak, ang salita ko ay inyong ingatan. Ang salita ko ay pagkain, ang salita ko ay tabak, ang salita ko ang magpapalaya sa inyo. Pagtiwala kayo sa aking mga sinasabi. Pagtiwala kayo sa aking pagkatawag sapagkat ako'y malapit na darating. At sino mang nagmamahal, nag-iingat at nagpapahalaga nito ay makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Hindi ako nagkamali ng pagkatawag sa inyo. Sapagkat ang aking biyaya at pagkatawag sa inyo ay kailanman ay hindi ko sa sisisiyan aking mga anak. Pagtiwala kayo sa akin, may nakahanda akong gantimpala sa sinumang magiging laban at pangahawakan ng aking mga pamangkin. Aking mga anak, ako'y darating sa panahon na hindi ninyo inaasahan. Ngunit mapalad ang nakahanda sapagkat pagpipilian nila ang aking kalulahatian. Aking mga anak, minamahal ko kayo, pinahalagaan ko kayo, ingatan ninyo ang inyong kaligtasan, ingatan ninyo ang inyong buhay sa pamagitan ng panghahawak sa ating mga pangako. Yan ang sinasabi ko na Arabang ang Diyos sa Diyos. Arabang ang Diyos sa Diyos. Shidaya sa Diyos. Yes, Lord. Shidaya. Yes, indeed, Lord. Lord. And every tongue, every people, every tribe will lift you up and say that you are the Lord, you are Christ, you are Lord, help us to remain faithful, to remain righteous and holy in front of you, Lord. Help us, Lord, to do your will. Patuloy namin matunan, kalooban nito sa aming buhay. That we, Lord, we will treasure the calling that you have given to us, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Hindi, Lord, we have different callings, and Lord, help us, Lord, to discern anong calling saan calling yung ang tinawag pa. Help us, Lord, tulungan yung kami, Panginoon, at patuloy kang manahan sa aming buhay, manahan ka sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. At ikaw lamang, hindi only ikaw lang, Panginoon, na aming paglilingkuran, aming papapurihan sa Espiritu ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, hindi ko pagpipiliin sa aming paligid, but Lord, you will focus our eyes on you, Lord. At tunay nga sabi niya sa iyong salita, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Thank you, Father. Thank you, Father. Continually to guide us, continually to give us wisdom and knowledge and understanding that comes from you, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa. Even din, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Lord, we ask the divine knowledge, divine understanding, and the divine revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa bawat aming mapapakinggan ng mga salita na sa iyo sa oras na ito. And Lord, we pray, ingatan niyo pong yung lingkod, magsasalita sa oras na ito, hayaan niyo pong i-bless niyo po ang bawat mamupot namin mga salita niyo sa kanyang bibig, Panginoon, kay kalakasan at ang pagtuturo sa amin, Panginoon. Thank you, Father, Lord,
all the glory, honor, praises that belongs alone to you. In Jesus' name we pray. Amen. pananambahan sa Panginoon. Alam niyo po doon sa mga nag-istinan itong mga lugar na pinagtanggol po nila ang kanilang pananambahan. Especially yung mga nagtitinda, nag-harvest, kung gusto nila ng linggo. Pero nakita ko doon sa mga kapatiran na pinuntahan ko at pinagalahan nila ang linggo. Alam niyo po, sila po ay iyago na ang mga ministro. Dahil mahalaga sa kanilang linggo. Kung tatanungin nyo sa lugar ng Bukya, pero ko na nangyayari. Ang gusto ng mga asawa nilang pagkakis ay yung mga araw ng linggo. Munabo na din sila at natutunan nila ang manambahan sa Panginoon na napakahalaga pala. Alam niyo po ba, hindi madaling makapasok sa munisipyo kahit tayo ng pinag-aralan. Hindi rin madaling makapag-aral ang mga anak mo kung wala kang trabaho. So alam niyo po ba, sila na po ay mga munisipyo ng mga anak. Sila na po ay may ilan na sa kanila na nagpastor, ilan sa kanila ay mga empleyado na munisipyo. Kaya makalat po yung mga nag-iinom. Yun doon sa mga lugar na pupuntahan. Mga kapatid, pinahalagahan, sabi ng Panginoon doon sa Kalipaan, chapter 8, verse 17, sabi ng Panginoon, I love them that love me, and those that seek me early are find me. Sabi niya, riches and honor are with me. Yes, durable riches. Sabi niya doon. So, kung babasahin mo natin, basahin ko muna, at bago tayong pumunta doon sa mensahe. Chapter Chapter 8, verse 17. Sabi niya dito, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanak ako ng nasikap, iyak na kasusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang hanggan, walang maliw, kasaganaan sa buhay. Sa verse 19, ang bunga ko ay higit pa sa buntong dinamisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Hello. 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 Nakita ko lang. Ikat-kasi mo lang para yung mga nandyan sa kwarto nila hindi nila marinig. Para sila ay pumunta dito. Sabi niya, ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko ay katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga pisidlan. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Umpisan ko lang, introduction lang ito dahil nais kong bigyan natin ng pagpapalaga, respeto at paggalang ang salita ng Diyos at ang ating buhay. Kasi kung wala kang respeto sa buhay mo, wala kang respeto sa Diyos. Pero kung may respeto ka sa buhay mo, mayroon kang pagmamahal sa buhay mo, maiisip mo na ito ay mahalaga. Amen. At bibigyan mo ito ng halaga pagsusumikap upang makamtan mo ang mga bagay na mapayapa at maginhawa na buhay. Amen. Sabi nga niya doon, sa kanyang salita, Romans chapter 11, verse 29, the gift and calling of God
is without repentance. Ang biyaya ng Panginoon at pagkatawag na hindi mo natin pagsisisihin. Amen. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once again, Lord, we come before you. We humble ourselves before you. Cover us by your precious blood. Even the word that comes out in my mouth, I humble myself, Lord God, because I'm not the one to teach people, Lord God. You are the one, Lord God. Napakahalaga ang isang taong maligtas. Napakahalaga ang isang taong nagbabalik loob po sa inyo, sapagkat libo-libong anghel, O Lord, ang natutuwa, nagagalak sa kalangitan at nagpupuri sa iyong pangalan. Then this word that comes out in my mouth, be a word that comes from you. Be your word, Lord God, sapagkat, Lord, kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong tawag, Panginoon, at sa iyong pagbibigay, Panginoon, pagbibig sa amin. Ito po ang direksyon na nais mo sa amin. Help us, Lord God, to do your will. And even the word that comes out in my mouth, I pray that you would anoint this word, Lord God, and prepare our life in a greater thing, Lord God, as you have promised us, Lord God, that you would use us mightily, Lord. Use these people as the exhortation kanina doon sa binalunan, Lord God, that we will make all the disciples, we will make all disciples, Lord God, ang mga anak mo na tinawag, Lord. Let them be your disciple, Lord. Thank you so much and we bless you. We honor you, we glorify you, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Pupurihin ang Panginoon. So, nandiyan siguro yung message. Ito po lagi kong sinasabi sapagkat na ang Diyos ang siyang gumagabay. Sa susunod na pag-aralan na natin, yun na daw na yung blood, yung laging kinakanta ng doktor. Mamaya, before tayo sa ng doktor. Pupurihin ang Panginoon. Kapag hinahana po natin ang Panginoon na masikap, kasi hindi mo kailanman, nagtataka ako sa mga tao, madali silang backslide, madali silang walang nang gana sa paglilingkod sa Panginoon. At nakikita ko ito na parang hindi nagsisig dahil kulang ng kaalaman ang buhay nila doon sa pagmamahal nila mismo sa sarili nila. Kasi kung mahal mo ang sarili mo, pag-iingatan mo yan. Kung mahal mo ang sarili mo, ingatan mo maging sa sarili mo. Pero hindi tayo pwedeng maging kung minsan eh. We need to expose our life so that maging liwanag tayo. Sapagkat ang liwanag hindi tinatago, kundi yan pinakikita. At pag hindi naalis yung kasalanan sa buhay mo, kailanman hindi ka magliliwanag. Amen. Nais ng Diyos na maalis ang mga madumi sa buhay mo. Nais ng Diyos na mapuno ka ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. So, ang pamagat ng aking mensahe sa hapong ito, ano ba ang problema mo? Ano ba ang problema mo? Sige nga, pakita mo dyan. Marami kayong problema. Diba, may regalo kayo. Buksan ko lang ito para hindi ako nakaganyan lagi. Mga nanonood ay praise God. Ang mga hindi naka-fellowship sa susunod, nag-fellowship na kayo. Mas mahalaga na kapag binibigyan natin ng paggalang yung sarili natin, ay isang paggalang na mahal mo ang sarili mo. Pag ikaw ay tumarako, tumatagba, at ikisa sa pananambahan sa Panginoon. Amen. Bakit hindi nagpapakita? Bakit ang tagal yan? Hindi mo pa nailagay? Diba? Yan. Ano ba ang problema mo? Pinamagatan ko itong, of course, sarili ko, nabasa ko. What is your problem? Ano ba ang problema nito? Buksan natin ang Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10.
Hindi mo naman masasabi, hindi mo narinig, hindi mo naranasan, at hindi nangyari sa'yo. So, nangyari sa buhay ko to, nung pinakikinggan ko minsan, tumiiyak ako. Umiiyak ako kasi ang dami kong problema. At ang sabi ng pastor, ano ang problema mo? Ano ba ang problema mo? May problema ba kayo o wala? Sabi nila, yung baliw lang daw, ang daw walang problema. Pero kahit baliw, may problema. Bakit? Pag nagutom yan, maghahanap ng makakain. Yun ako, nag-persay na ito yung Bible ko ng anak ko. Wala pa rin. Bakit? Tignan mo yung aking fishbowl. Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway, ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Jesus, si Maria Magdalena at ang isa. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ng kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Verse 5, ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na itinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Sabi niya, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarian sila ng maghahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sa verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea. At nakakita at makikita nila ako roon. Purihin ang salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita nito. Bless this word, Father God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, bakit kaya doon? Sa ibang pahina, yung si Maria at ang kanyang mga kasama, nung pumunta sila, malaking bato, gusto nilang makita si Jesus. Malaking bato ang nakaamba doon. Sa kalakihan, hindi nila kaya ito. Amen. Sa atin pong buhay, napakarami po natin mga problema. Amen. Iba-ibang klase ng problema, kung minsan nagagalitin tayo, minsan nagagalit tayo. Minsan, gumagawa tayo ng paraan para ito ay ma-resolve. Amen. Para bang gusto natin makita yung mga magaganda sa buhay natin. Nagsusumikap tayo, pero hindi naman ibig sabihin mo, hindi ka na magsumikap at antayin mo na lang. Maging tamad ka na. Masama naman po yun. Amen. Itong tatlong babae ito, hinahanap nila, umiiyak sila, nalulungkot sila dahil namatay na si Lord Jesus. Amen. Dahil nung kasama nila, marami silang himalan na nakita. Nung kasama nila ang Panginoong Jesus, nakita nila na mapayapa sila.
Pero nung namatay na, nalungkot sila. At doon, alam nila na ang Panginoon is mabubuhay. May dala sila mga prangkalisin. Pero ang problema, hindi nila maigulong itong bato. Amen. Sometimes sa mga problema mo natin, dami sa church, sa sinuman, sa mga tao. Kami ng mga pastor, ang problema namin yung mga tao na kung minsan ang tigas ng puso, napupuntahan sila, papanalangin sila. Hanggang to the point, may mga nabunagin din. Ang akala nila, napakayaman namin. Amen. At kahit wala silang dala, akala nila, abundant lagi. Amen. Pero alam niyo po ba, kapag ka pinainom mo ng isang basong tubig ang lingkod ng Diyos, 100-fold may bibigyan niya sa iyo. O sabi ko, siyempre, ang pastor, ang unang natatas, ang unang nalabas ay ang pastor. Amen. Pero alam niyo po ba, mas i-bless kayo ng Panginoon pag kayo ay marunong magbiyaya sa pastor niyo. Amen. Hindi kayo ang bibiyayaan. Kayo ang mag-iisip paano niyo sila mabibiyayaan. Of course, si pastor, iniisip niya kayo natin. At kung minsan pa nga, may daladalas ka para dalawin kayo. Amen. Salamat naman sa natatas. Isang bato kung minsan ito, na kung minsan sa bawat mga Kristiyano ay ang hirap-hirap niyang mabuksan. Amen. Ang hirap-hirap mabuksan ng isip. Ang hirap-hirap mabuksan ang kanyang damdamin upang paglingkuran ang Diyos na buhay. Amen. May mga problema tayo sa bahay na hindi natin kayang baguhin. Si tatay, si nanay, hindi natin kayang baguhin. Kahit sinisiran mo na siya, hirap siyang akayin. Pero ano, yung problema mo yun, inilalapit mo ba sa Diyos? Sabi niya, what is your problem? We are not exempted from the problem of this life. Hindi tayo exempted kahit born again tayo. Hindi tayo exempted na magkaroon ng problema. Today, what is your need and burden? Ngayong araw na ito, ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang bigatin mo? Ano ba ang cross mo? Sabi ng Panginoon, take up your cross and follow me. Buhatin mo ang inyong cross at sundan mo ako. Sabi ng message kanina na ang ating pong panahon ngayon ay panahon na kung saan tayo po ay mayroong mga problema, mga burden. We are in the time of storm. Kaya tignan nyo na lang, dito sa Pilipinas, sunod ang bagyo. Ilang bagyo ang nabagyo nung nawala kami dito. Pero doon sa pinuntan mo, ganda ng panahon. Kaya sa umaga, lamig-lamig. Sarap maginudo, matulog. Mamayang tanghali, mainit. Mamaya nga po, nag-uulad na. At pagkatapos ng ulan, mahangin na, ang lamig na. Dapat may dala kang jacket, may dala kang, pagka mainit na, tatanggalin mo ulit. So, 4 na season sa isang araw doon. Pero ang kasiyahan, hindi makikita dito. Yung nandun. Sabi po, ganun din siguro sa langit. Kung di man kayo makapunta doon sa New Zealand, sa Hawaii, sana naman makapunta tayo sa langit. Amen. Amen. Dahil hindi lahat sa atin nakakaproduce ng 100,000. Salamat sa 100,000, naging ilupramo ang FX. Bago masira, naging ilupramo na. At nakita namin, tunay, totoo. Kagaya ng sabi niya, paano ka maniniwala na mayroong New Zealand? Paano ka maniniwala na may langit kung walang nakaranas ng langit? Of course, si Jesus Christ ay bumaba sa lupa para ipakita na may at sabihin may langit. Amen. Pero minsan, maraming hindi nakakaalam na may langit talaga at nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Nagpapatuloy sila sa kasalanan. Nagiinom sila. Kaya masabi ko kanina, brother, mag-testimonyo ka. Pag mag-testimonyo, kagaya ko, dati, suplada ako, pasalasumbat sa tatay ko, at hindi lang yon. Ang kasalanan ko, magsinungaling, magnakaw. Bakit ako nagnanakaw? Hindi, kukuha lang ako ng pera ng nanay ko, hindi ako nagsasabi. Maliit at malaking bagay, pag kinuha mo na walang paalam, pag nanakaw yun, ibibalik ko naman. Sabi mo, oh, hindi ka pa rin nagpaalam.
cheating yung tawag doon. Ano ba yung cheater? Sa Ilocano? Tagalog. Niloloko mo. Sinong niloloko mo? Sarili mo. No. Kaya nga dapat, si Lord, bago tayo kasi yan, ng banal na Espiritu, lilinisan niya tayo, aasahin niya tayo, para tayo ay maging kalugod-lugod. At pag nagsabi tayo, ito ay nagkakaroon ng buhay, nag-change din ang bago ang buhay ng tao. Amen. Hindi ko sinasabi malinis. Marumi ako. Pero salamat sa salita ng Panginoon. Sabi niya, sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ako yun, at ikaw. Amen. Kaya lagi kong sinasabi ako, may linaw, ay kasalanan, pero ako'y tinatawad ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa Ephesians chapter 2, verse 8, sabi niya, for by grace you are saved. Sabi niya, sa pamamagitan ng kahabagan lamang ng Panginoon, tayo ay naligtas. At hindi sa pamamagitan ng ating gawa. It is the grace of God. Para ang bawat isa ay hindi magmalaki. Amen. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon, kundi ito ay awa at kahabagan lamang ng Panginoon. Ngunit hanggang lahat ng ating mga burden, mga problema, let the Lord knows everything. Pero alam nyo, kahit ang hirap na wala silang magawa. Hindi ang mga problema natin, mahirap natin gulong yan. Pero may Diyos. Amen. Na kung saan kapag ikay nanalangin, na kung ikay umiyak, naririnig ka niya. Sabihin mo na doon sa kaibigan mo, pag uwi mo, andun pa rin yun. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong makilala ka, gusto kong paglingkuran ka, baguhin mo ako, i-expose mo ako, at nakikita ng Panginoon. Ang totoong puso mo, pag nakikita ng Panginoon, totoong puso mo, magagamit ka niya. Pagka hindi mo in-expose ang sarili mo sa Panginoon kailanman, hindi ka niya magagamit. Amen. Ang tao madaling ma-discourage, kailanman hindi magagamit ng Panginoon. Kasi agbalin iso na nga tinaklong. Dito, sa susunod, ay, teka muna, doon ako. Ay, teka muna. Para ba yung plan na kapag ka ito, tinanim mo dyan, teka, parang hindi maganda yan, dito yata. Dito na naman. Mamaya, doon na naman sa kabila. Ay, ayoko dyan, dito na naman. Ano sa palagay nyo, lalaki ba yun? Hello? Sa totoo lang, yung ganon, hindi po lalaki. Amen. Pero pag tinanim mo yan, tumayo yan, hanggang siya ay dinidiligan mo na alagaan mo yan. Lalaki po yan at mamumunga. Amen. Ganon din po yung spiritual life natin. Hayaan natin yung mga problema na nandyan. Alam natin na sumasamba tayo, nananalig tayo sa Panginoon, isisip niya ang bato na yan. At yung nasip yung bato, aba, naibulong, lumabas na pero yung hinahanap nila. Let us say na kahit lumabas yung andyan na siya, makikita na natin siya. Amen. We are not exempted sa mga problema sa buhay. Kung minsan ang problema mo, wala kang pera. Kung minsan naubos na lahat sa tinambayan mo. Ganyan talaga, alam nga may control na ka. Amen. Alam nga i-control na ka niya pera. Kaya nga may pera ka para gastusin. Amen. Ang mali lang, kapag kamali, ang pinagkagastusan mo. Wala kang reward. Amen. Pero kapag tama ang pinaggastusan mo at binigay mo yung portion ng Panginoon. Amen. Ano ba yung portion ng Panginoon? Ang mga kalakasan mo, kapag gising mo pa lang ng umaga, biyaya na ng Panginoon yan. Amen. Nakakatrabaho ka kasi binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Hindi ka makatrabaho, minsan nga hindi mo alam, sakit ka na kaagad eh. Kaya hindi sa atin to. Alam niyo, dito polluted talaga. Pagka naulanan ako, nagsisipon ako. Doon naulanan ako, hindi ako nagsipon. Hindi napakalinis. Mas maraming bata kaysa tao doon. Lumabas ako, naghanap ako ng tao, walang tao. Puro kotse. Ang meron. Lahat ng bahay may kotse, may sasakyan. Mayaman talaga, kaya babalik ako. Gusto niyo sumama. Amen daw, magpapasport na tayo at maglingkod tayo sa Panginoon kasi hindi petition ni Pastor Ronnie yung hindi naglilingkod. Amen. Today, what is your need? Ano yung kailangan mo? Ano yung gusto mo? Sabihin natin sa Panginoon. Unburden. There is God who has a way of solving your problems.
look to God. Mayroong Diyos na pwedeng mag-solve ng problema niya. Sabi niya, how does God answer when there was nobody to roll the stone? Sabi niya, how does God? Wala pa rin. Paano daw sasagot si Lord kung wala kahit sino man para idulong ang bato na sa harapan niya? Hello? Number 1, there was an earthquake. Amen. Ang earthquake, hindi po masama. Na kahit na kung minsan, shaking na ang mundo, shaking na ang church. Amen. Ano? Minsan, salamat na lang, nag-shake ang church. Bakit? Kung hindi nag-shake yung church, nandun pa rin kami. Hindi kami nakalatag ni Ana sa New Zealand. Buti na lang nag-shake at tinanggal kami. Yung masakit. Umiiyak ako sa pagtatanggal ko sa church. Ano? Umiiyak ako dahil hindi ko gusto kong resolbahin yung problema nila. Ako naman ay nawala. Amen. Dahil siguro, mahirap kasi nagsasalita. Kapag ka magsalita ka, mahirap dahil ewan ko kung ano nasa isip. Pero salamat! All things work together for good to them that love God. Ang lahat ay napangyayari sa sinumang nagmamahal sa Panginoon. Amen. Ay kung hindi ako nagugulumanan, patayo dito ng Diyos, patayo doon ng ministry, patayo dyan ng ministry, sino ba sa kanila? Daytoy. Buyon, daytoy. Kasi kung ano, di ka muna, basta kami pupunta. Nung papunta kami, daming troubles. No. So may nagsabi pa sa akin, ang bisyosa daw ako. Ay nagsabi pa sa akin niya, bakit daw ako pupunta? Yung pera sayang. Bakit hindi naman niya pera No, alam mo mga bagay na yun. Pero alam niyo, napakabuti, napakabait ng Lord. Nung lumilipad na yung electron, wow, para na kami nasa langit. Kaya picture ko lahat ng langit, parang nakapunta na rin kayo. Kahit sa picture lang. So, kikita mo talaga, lampasan talaga, di kita ulap. Pagtingin mo, parang ice na doon sa baba. Ang ganda. Pwede kayang bumaba dyan, sabi ko pa nga sa isip-isip ko. Pero salamat sa Panginoon, kinaranas ng Diyos. Kasi ang Singapore, malapit lang. Hindi mo talaga ma-enjoy. Yung 11 hours kasi yun, enjoy namin. Pagdating ko doon, yung tainga ko parang hindi makarinig. At salamat sa Panginoon pagdating namin doon. May testimony of course, ang mga bagay na yan. Dahil ang isa doon, sinabi ko ang problema ko sa Panginoon. Pupunta ako doon, wala akong kinahangap. Sino kaya ang magkikita? Di ko biglang binago yung mag-accommodate sa amin. Ayaw yata akong papuntahin. Lord, sabi ko, gusto kong pumunta. Nung binago nila, gagalit ako kaya na, bakit di binago? Baka nga, i-question na naman sa immigration yan. Sabi ko, kasi hindi pa, kahit nakapasa ka ng visa, kung hindi ka makapasa doon sa immigration, pwede kang ma-deny. Amen. Buti na lang, mabait si Lord na i-prepare ang lahat. Unang tanong kay Hannah, Hannah ang tinanong sino magpipinance sa'yo? Si mama ko. Anong trabaho ni mamang teacher? Tinawag ako ngayon. May travel insurance ka ba? May travel ganun. Hindi ko naman alam yan. Hindi ko alam yan. Kasi sabi ko, may leave ako sa trabaho ko. Sabi ko, at nagtuturo ako sa daycare. Government yun, sabi niya. Oo, government naman talaga, under LGU. Sabi ko, hindi ka, ito nga ang leave ko. Nung pinakita ko yung leave paper ko na pinirmahan ni Mayor at saka si SWD namin doon sa Binalunan. Sinulat siya ng dedo. Kasana. Problema ko yung pupuntahan ko. Sino kayang magsusundo sa amin? Walang nakalagay na magsusundo sa amin. Pero pag lapag namin doon sa New Zealand, Australia muna. Of course, nakakuan kami, nakita namin sa Isaiah, masayang-masaya kami. Nag-prayer muna kami. At sumunod, nung nandun na kami, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Of course, hindi ko alam kung sino susundo, anong turo ng susundo. Walang nagtutuloy. Nung pagdating ko, paano kayo? Text ko si Pastor Ronnie, buti na lang doon. May signal ang cellphone. May wifi. Dito
hindi ako maka-chat sa kanila. So, no chat. Wala dyan. Nung pumunta na kami doon sa pagbaba namin sa New Zealand, may nag-text doon sa sa messenger ko, nag-text. Sabi niya, ako po yung susundo sa inyo. Nasaan na po kayo? Kasi lumabas kami sa airport. Picture ko si Hana. Nandun lang kami naghihintay. Salamat. Dumating nga yung kapatid na yun. 1 oras, Malikot Airport. Kulang na 1 oras. At salamat na ihatid kami. Salamat naman at may naging bagong kaibigan namin. Ang problema namin, mga kapatid, lahat tayo babayaran. Buti na lang may dala kaming pambala. Buti na lang may nagpabaon sa inyo ng mga maliliit na mga kantidad. At nung dumating kami, buti na lang, nag-consider na rin, nag-abang din sa baba. Bakit? Siya ang nagsabi ng lahat ng aking gagawin. Baka maulit yung Singapore ko, lahat binayaran ko, wala akong baon na kahit ano. Nagbaon ng noodles, ng pan, mayroon pang oatmeal, mga kapatid na rinahon ko, at mayroon pang peanut butter. Alam niyo, lahat naging nakapasa. Maraming takot na sinasabi, wag daw kaming magdadala, may stranded daw. Dinala ko pa rin, makulit dahil alam ko ayaw ko magutom. So, lahat pala pagkain babayaran nung unang seminar. Pero nung anniversary na yun, bundad na kami, madami. Salamat sa Panginoon. Napakabait ng Panginoon. Nung time na 2 weeks na natapos na yung gawain, may 1 week pa kami, problema ko na. Nagkukulong na kami na. Hindi namin alam yung sagot. So ngayon lahat ng mga kakilala ko, tinis ko na sila. Mga kaibigan na kapatid nila tinis ko, may nag-aangal pa na ngayon. Bakit daw hindi kami pumunta? Dapat sinabi namin kaagad dahil para na ipasyal nila kami kukunin. Ngayon nagsasabi nila, bumalik tayo. Kaya babalik kami. Amen. At sabi ko, babayaran mo, pamaskay nila, sabi nila. Ay, uuwa, sabi niya. Kaya babalik kami. Ay, nagbabayad. Ay, God, itas nila. Sabi niya, so, mabait ang Panginoon pag tayo nagpunta tayo. The miracle thing nito ay hindi mo kaya, pero kaya ng Lord. Amen. The miracle thing na gusto mo ng trabaho, kaya ni Lord na ibigay. Pero kailangan maging malinis ang gusto natin. Kailangan wala kang sakit ng loob. Wala kang sakit ng ulo. Amen. Pero pag nagpo-problema ka, kasalanan pala sa Panginoon yun. Amen. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, cast all your cares unto the Lord for He careth for you. Amen. Ibigay mo lahat sa Panginoon ang mga problema mo at ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Amen. Ang sabi niya dito sa kanyang salita, dito sa message ko, God will shake heaven and earth to help us. Kaya niyang i-shake ang heaven at ang lupa para tulungan ka at ikaw at ako. Amen. Kasi mahal niya tayo. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya kailangan ibigay mo rin ang buhay mo sa Kanya. Kung ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, ibibigay niya buhay na walang hanggan. Kung ibibigay mo ang 10 piso, bibigay niya 100. Amen. Pag nagsahod ka ng 8,000, ilang rantays no? Kaya mo kayang ibigay ang 800. Pag doon hindi mo palang kaya, how much more sa malaking bagay na nais ng Diyos sa buhay mo. Amen. Of course, hindi mo maibibigay pati bahay mo. Kapag hindi mo maibigay yung kaunti. Kaya kailangan makita tayo sa Kanya. May portion na para sa Kanya. Pero kung minsan, nagpo-problema tayo kasi hindi natin talaga ibinibigay sa Kanya. Amen. Alam niyo, nung may nag-preach sa akin, sabi niya yung mga kapatid, hinanakawan natin ang Panginoon pag hindi natin ibinigay yung talagang para sa Kanya na 10%. Basahin niyo yung Malakay chapter 3 verse 10. Basahin natin. Minsan kasi, ito pa lang, hindi tayo nakakasunod. Of course, hindi lang ito kasi sinasabi niya, ang 10% na yan, maging oras mo Minsan ayaw mo pang magbukas ng Bible study doon sa bahay nyo. Alam niyo doon sa New Zealand, wala masyadong nagtitira
magtitestimonyo. Saan sila nagtitestimonyo? Bawat bahay may Bible study. Ayaw nila na walang Bible study doon sa bahay nila. May Bible study doon sa kanila. Nag-uupon sila. Kaya sabi nila, punta kayo dito. Pag-Bible study. Sundan mo lang, ginawis. May isundan sila. Ginawis. Nagkakainan sila. Uy, natagawin natin dito para maging masaya sana ang buhay natin. Amen. Kaya huwag niyong ititigil Bible study doon sa inyong tahanan. Kung mayroon kayong tahanan o kaya tinitirhan, mag-open kayo para ang mga kapitbahayan ninyo, kaibigan ninyo, kahit tatlo lang kayo, sige lang. Ano? May isasama yung magba-Bible study sa inyo. Of course, isa na yung kaluluwa. Ano na yung sinabi ko kanina? Pakibasa nga. Malaki lang yan. Katabihan ng macho. Narinig mo ang buong-buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana, ang langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Ilan ang bintana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yung pintuan. Hindi pintuan ang sinabi ng Diyos. Kundi bintana. Pero ano yung? 10 bahagi. Yung araw mo, yung oras mo, of course, yung kinikita mo. Pag nagbigay ka dyan, ang sabi mo, hindi ka naka-Bible study. Pero sa bawat araw, nagtatrabaho ka. Yung bawat araw, nagugugol mo at ibinigay mo. Nandun na lahat yung mga araw, oras na pinaggugulan mo. Na ibigay mo na yung oras mo, yung Bible study, ay ibigay mo na. At yun ibinabalik ng Panginoon. Amen. Kung hindi ko bubuksan. Pero hindi ko pinapilit, hindi ko sinasabing magbigay kayo. Ayon doon sa conviction nyo ito. Kasi God will shake heaven and earth to help us. He can help us kung may malinis tayong hangarin sa puso natin. Kahit kakaunti tayo, kaya ni Lord paramihin tayo kung magiging tapat tayo. Amen. Number 2, the angel descended. Wala pa rin. Bakit ayaw talaga? Hindi pwedeng i-online, i-hotspot yan. Hotspot mo kayo, na-hotspot naman yan. The angel descended from heaven. Ay, hindi nga pala. Sige, puro ka. Ibita ko pala para makakansya. Oh. Sabi niya, the angel descended from heaven. Nagpapakita pa yung mga angel. Nung nabuksan yun, hindi lang sila ay naghanap pa kay Lord Jesus. Meron nang kaagad na nagpakitang anghel, mga kapatid. Ano yun? Para sabihin saan nila matatagpuan. Ano ang gagawin nila. Ganun din sa atin. Kung minsan, ang hindi angel na talaga, may taong pumupunta sa iyo para sabihin yung dapat mong gawin. Amen. Hindi mo alam, angel pala ng Lord yun. Amen. Minsan nga, may angels ito. Walang makain yung isang kapatiran doon sa binalunan. Nananalangin sila. Pa, yung pusa, araw-araw nagdadala ng buns sa bahay niya. Sa totoo lang mga kapatid, kaya ako hindi nakakapelusip. Wala akong pamasahe. Wala din kami may sahe. Nananalangin ako kay Lord. Kasi nga, panahon ng tanim, wala pang bunga yung palay namin. Sabi niya, mga itinanim namin. Pero nagpipre kami, iwan ko, hindi ko naman alam kung saan ko sasauli yung tinapay na nilagay ng pusa. Dala-dala daw na, dabunga niya, iniiwan doon sa kanilang lamesa. Sabi ko, gaano katapat na naranasan mo ang pagkilos ng Diyos. Kayo, naranasan niyo na ba yun? Amen. Maraming beses ng Diyos ay may kilos sa buhay mo natin. Pero ang mga yan, i-treasure po natin, isang testimony mo po sa kanya. Pangatlo, the angel rolled back the stone. Nung sila ay nakita nila, ibinalik ng stone on it. The Lord is sitting on your problem. Si Lord ay nakaupo, inuupuan niya yung inyong problema.
Sana hindi kayo ang uupo doon. Hayaan natin ang Panginoon. Amen. Ibigay natin, magpatuloy tayo maglingkod, gawin natin pinagagawa. Ang sabi niya lang, umayo kayo. Sabihin ninyo. Ang kaso, hindi ka nagsasalita eh. Nahihiya ka eh. Kaya ayun yung problema mo. Alisin mo, Lord, ang hiya. Alisin mo, Lord, ang aking pagdadahilan. Amen. Amen. Dapat meron tayo sabihin, Panginoon, tanggalin mo to. Sa'yo to, hindi ka kaya to. Amen ba? Para na yan. Pang-apat, the one you're looking for is not dead. Ang isang hinahanap ninyo, hindi po patay. Siya po ay buhay. Siya ngayon ay nakatingin. Siya ngayon ay nagkahandang makinig ng iyong sasabihin. Pero ihanda mo rin ang iyong sarili sapagkat hindi mo lang sasarilihin niya, kundi sasabihin mo. Kaya nga mabalag po kayo pag nagtitistikal po kayo, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Kaya nga po sa araw-araw, bakit hindi ka ba humihinga? Sa bawat araw, mayroon ka ng tinanggap sa Panginoon. Yung hininga mo, malakas na. Ano, may paa ka. Maraming ang pinanganak, walang paa, walang tenga. Wala pang pusod, wala pang puwet. Ano, kailangan operahan. Pero ikaw, meron lahat. Ano, marami kang pagpapasalamat. Salamat, hindi baliktad yung ilong ko. Dahil kung baliktad yan, pag-uulan yan. Talaga lang. Ano, buti na lang yung mata mo, hindi sa likod. Dahil, tingnan mo kaya kapag puro ka mata. Ano, pangit tignan. Pero salamat, kompleto at perfect ang pagkagawa ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, buhay na buhay ang Diyos sa iyo. Kaya nga, bago niya nilikha ang tao, inilagay na niya sila sa Garden of Eden. Pero malinis sila noon, wala silang kasalanan. Kahit ubad sila, wala silang damit. Hindi sila nahihiya. Amen. Dahil ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa kanila. Pero itong sinungaling na ahas na to, naglinlang sa kanila, hindi, magiging matalino kayo pag kinain ninyo. Huwag daw namin itatats o kakainin. Wala naman sinabi si Lord na itatats. Pero minsan dinadagdagan nila eh. Kaya sabi niya dun sa Biblia, sino mang magdagdag at magbawas ay idadagdag sa kapurusan niya. Kaya huwag natin dagdagan ang Biblia. Amen. Pero kung minsan, yung Biblia mo, naging be careful, marami pong mga tao, maraming mga nagpapahayag ngayon na hindi nila talaga sinasabi ang katotohanan. Dahil ang gusto nila, mapasama ka sa kanilang relihiyon, pero yung pagtutuwid sa mga tao, hindi nila sasabihin. Baka kasi pag na-review ka, layas ka kaagad. Kasi Jericho, ni-review ko ka din sa harapan, baka layas na yan bukas. Ewan ko lang, pag lumayas yan, hindi yan talaga sumunod kay Lord. Ukisan na ka ni Apo Diyos, kaslabawang, lumaminsan. Ni ganun lang, kasamahin nyo ngayon si Pastor Eduardo, o hindi, magtataka kayo. Pero sino mang sumunod sa Panginoon, hindi yan madaling matina. Mapagalitan ka man, kapag ka ang attachment mo sa tao, baga ito, nandito ka ako to. Pag na-shake ka, pagka nag-shake ako, nag-shake niyan ng ginawa ko, masisikat. Pero pag attachment mo sito, kahit mag-shake yan, tinatatayuan mo, hindi ka magagalaw. You remain stable. So Mark chapter 16, verse 4, basahin nga natin. The stone was very great. Ang stone ay napakalaki. Pero hindi yan. Hindi alintahan ng Panginoon. Pakibasa niyo na. Marcos chapter 16 verse 4. Hindi ko memorize kasi. Verse 4. Napakalaking bato. Dahil napakalaki ng batong iyon, pero pagdating nila roon, nakita nilang na igulong na sa tabi ang bato. Diretso ko po sa sampay. Kaya pumahit sila sa liginan at nakita
kanila, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng bangkay niya. Amen. Ayun lang. So nakita natin na hindi walang makaka-rule nun sa ating buhay, sa iyong mga problema, walang makaka-rule nun. Pero meron isang Diyos na kung lalapit ka, magiging tapat ka, at pagtitiwalaan mo siya, mamahalin mo siya. Paano mo mahalin? Ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Kaya maraming nababackslide kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Si pastor lang pinakikinggan nila. Pero bigyan niyo po ng time na basahin ang Biblia. Pat 4 na beses niyo ng back to back ay nabasa ito. Mayroon ng kayong gantimpala sa Panginoon. Amen. Kahit na maraming mga problema, walang sumunod sa Panginoon na hindi po dumanas ng storm sa buhay. Si Peter ay, nung pinatay si Peter, pakiwari. Yung mga disciples, si Stephen, pinagbabato. Si Lord Jesus, pinako sa krus. No one greater than his master, sabi niya. Walang malaki kaysa master niya. Pero, alam niyo, napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na yun. Kaya kapag dumanas po tayo ng mga ganyan, mga storm sa buhay, mga problema sa buhay, palaman na lang, fixin na lang sana yan. Kasi may greater plano ang Panginoon. Nagsusumbong nga ako lagi kay Sister Amanda. Yun pala ang ganda ng plano ng Diyos. Amen. Ito ito, hindi alam ko paano ako. So, minsan, iwan ko nakakit pa ka. Kailangan ako. Person pa rin ako. Hindi ako Superman. I have my weaknesses. Pero hindi nangangahulugan sa aking kahinaan ay bibitawan ko ang lumikha ng langit at lupa. Sa pag-uurot noon natin sa Kanya, gumagawa siya ng paraan para tayo ay magamit at para tayo ay abutin sa kalalagayan natin. Amen. Magtiwala lang tayo at huwag mag-iiwan. How does God answer when there was nobody to roll the stone? There was an earthquake. God will shake heaven and earth. Amen. Ang sabi ko na the angel from heaven, the angel rolled back the stone and sat it. The Lord is sitting on your problem. The one you're looking is not dead. Number 5 na. Tapos na eh. O sige, ganun mo na. Ay, wala na ba? Tumayo na tayo, wala na pala. Tumayo po tayo. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Ang mga problema na yun. Ang problema namin, isa ng problema namin, paano namin mapagtatagumpayan ang kami ay mahihiya. Kasi minsan, pag pumunta ka sa mga tao, may mga taong tatanggap, may mga taong hindi tatanggap. Pero hindi natin problema yun. Problema ng Diyos. Lakasan lang natin ang loob natin para sila ay masirang. Hindi mo sila masirang, kuha ka sa amin ng mga babasahin. Bigyan mo siya ng mga babasahin. Kasi ngayong panahon na ito, malapit ng Panginoon, nais niya na gamitin niya tayo. Sabi ng Panginoon doon kay Maria, umayaw kayo at sabihin ninyo sa aking mga disciple. Umayaw kayo at sabihin ninyo sa iba. Amen. Hallelujah, Lord God, at ilang amang mga pangyarihan. Hindi lang ito, Panginoon. Alam po namin na iba-iba ang mga kalalagayan ng mga anak. Ngunit hayaan mo na magiging tapat kami sa aming katapatan. Alam po namin, gagabayan, tutulungan mo po kami. Samahan niyo po kami maging ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, ang aming church. Na minsan, kami po ay nalulungkot dahil kukunti kami. Ngunit Lord, alam ko po habang ang mga upuan na yan ay nakalatag yan, alam ko ikaw ang may problema. Paano po ito punuin? Ngunit Lord, bigyan mo kami ng lakas, tibay ng loob, paninindigan na hindi kami mahihiya, nasabihin ko sa kanilang mahal na mahal mo sila at nakahanda kang tulungan ang bawat isa. So Lord, sa oras na ito, tulungan mo kami na sa bawat linggo ay aming pong respect sa inyo ang inyong pananambahan, ang aming pananambahan
At Lord, sa pamagitan na ito, may ipinapakita po namin, mahal ka namin, at sa aming pagmamahal na ito sa inyo. Lord, we believe, Lord God, that you will return back to us, not only to us, especially sa aming mga pamilya. Aayusin mo, gagabayan mo, lilinisin mo, mabuborn agad sila, maglilingkod sila, Panginoon. Lord God, upang sama-sama kami, Panginoon, na mananambal sa iyo. Saan man po sila dako naroroon, anumang kanilang karamdaman at kahirapan, Lord God, kaya mong abutin at kaya mong itulak ang kahirapan sa buhay ko nila. Kaya mong itulak ang anumang kasakitan sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. And I pray in the name of Jesus that the blessing of God, the blessing of salvation, healing, and deliverance be upon them, Lord God. Especially, they also one of those who are waiting to the return of our Lord Jesus Christ. Alam po namin, babalik ka, kukunin mo kami, Panginoon. At Lord, sa araw na yun, nakahanda kaming iharap na malinis at kalugod-lugod ang aming buhay, Panginoon. Linisin mo kami, at Lord, ang kayamanan ng mundong ito, Lord God, hindi ito makapagtutwist, Panginoon, sa aming paglilingkod, sapagkat ang kayamanan ng mundong ito ay mawawala, ngunit ang kayamanan nasa iyo, kailanman ay hindi mawawala. Maraming salamat, pagpalain mo ang mga anak mong ito, O Lord God, na kailanman hindi nila mararanasan ang panlalamig dahil the more, Panginoon, na may storm sa buhay nila, alam nilang iiyak sa iyo. Alam nilang lalapit sa iyo. Alam nilang magsasabi ng problema, Panginoon, sa inyo. At sa pagsasabi po nila, kaya mong itulak, Lord God, ang lahat ng ito. Kagaya ng ginawa mo sa kina Maria, Panginoon, at ang kanyang mga kasama. Lord God, maraming salamat. We expect, Lord God, the miracle upon our life, upon our family, upon our neighborhood, Lord God. Maraming pong salamat sa kaligtasan po nila at sa kanilang kagalingan, Lord God, in the name of Jesus. We thank you and we bless you. We give you back the glory, the honor, and the praises belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord, amen. Nagtug po ba tayong lahat? Amen. Nag-bless po ba tayo? Amen. So, ano na, palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Amen. So, hallelujah. Amen. So, yun nga, napakabuti po ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa mga pagsubok natin nararanasan sa buhay, nandiyan po ang ating Panginoon upang malalapitan natin, upang tayo palakasin. Amen. So, hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon po, ilarang po tayo sa giving. Tinatawagan ko po si Brother Joel para po sa ating giving. Praise God. So, hindi na po ako lalayo. Sabi niya po dito sa Malakias, ito po yung nais na sabihin kanina ni Pastora pero hindi niya na i-deliver. Sabi niya dito, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Verse 10, ito na po yung kanyang kalakip na pangako. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Verse 11, hindi ko rin hahayaan sa lantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na nang sagana ang inyong mga ubasan. Verse 12, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Tayo po yung tumayo, mananalangin. Hallelujah.
sabi nga na bukod sa ating pagsisisi, sa ating mga kasalanan, sabi rin ng ating Panginoon na lumapit tayo at siya po ay lalapit, sabi niya. At sabi niya rin doon ay manumbalik tayo. Sa papaanong paraan, isa sa mga way na tayo manumbalik ay ang pagtitiwala natin at ang pagbibigay natin na para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, ang ating tayo sa mga. Hallelujah, Father God, in the mighty name of Jesus, once and all. Ama, maraming pong salamat po muli, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na itong pangako mo, O Diyos, na pag ibinigay namin, Panginoon, ay bubuksan mo ang mga bintana at ang pintuan sa kalangitan at ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapahali sa bawat isa sa amin. Tunay na ito ang susi, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay mapagpala mo at naroon din po ang divine protection sapagkat sabi mo ikaw mismo, Panginoon, ay hindi mo hahayaan na masalanta ng anumang balang, Panginoon, sa aming mga source of income, Panginoon, ay bagkus ikaw nga po ay naroon ang protection ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Alam mo po pinagkakakitaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy give us the strength, Panginoon, upang may-provide po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat trabaho po namin, Panginoon, o Diyos. Ay patuloy nga po ay masasabi na tunay ng bawat isa sa amin ay pinagpapala mo, Panginoon. Not just only financial, also, Panginoon, spiritual, Panginoon, even sa physical, Panginoon. Kaya mo patuloy, ikaw nga po ang siya magkakaloob ng lahat po ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa mga wala pang trabaho, sa oras mo ito na nananalangin, kaya mo ipagkaloob mo, Panginoon, sa mga nananalangin ng kagalingan, Lord. Salamat sa kagalingan. By your stripes and by your wounds, we are healed, O Panginoon. At patuloy, Panginoon, sa mga nag-struggle, Panginoon, sa bisyo, kung ano pa man yan, Panginoon, O God, sa oras mo ito, Lord. In the name of Jesus, palayain mo ang bawat isa sa amin. Let your deliverance power upon each and everyone, Panginoon, sa lugar mo, salamat po, Panginoon, sa patuloy, O Diyos. At ganyan din po namin ang burden po namin na patuloy. Hindi po kami mahihintong manalangin ang kaligtasan ng aming mga relatives, Panginoon. Lord, as for me and my house, we will serve the Lord, Panginoon. Kaya po patuloy, Panginoon, ng yung mercy ay dumaloy sa aming mga buhay. At ang kaligtasan ng bawat isa sa amin na hindi huminto, Panginoon, ay bagkus patuloy, O God, that you will anoint us, Panginoon. At isugo mo kami, Panginoon. At patuloy na maghahayag na mabuting balita na ikaw nga po ay namatay at muling nabuhay, Panginoon. At tunay, O Diyos, na mabubuhay rin po ang bawat sasampalataya at tatanggapin ka nila sa iyong buhay, Panginoon. At tunay, mga Panginoon, na hindi ka nanatiling namatay, Panginoon, at ikaw ngayon ay buhay na buhay at nakalublog sa kanan ng trono ng ating mga Panginoon. Salamat. Patuloy ano po mga prayer request ng bawat isa sa amin. Lord, salamat sa katugunan ng aming panalangin, Panginoon. Thank you, Lord God. At patuloy gamitin mo kami. Not our ways, not our will, but your ways and good will sa ating mga buhay. Ito nga po aming sa dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sa lahat ay magsabi na, Amen.
25 to 28. Isa po sa ISOM, mga kabataan po, kung sino po gustong sumama. Punta po tayo para ma-revive. And meron din po sa Tarlac, yung mga young professional, ayun po, mga young professional dahil medyo expensive, medyo mataas ang ano. Pero, ayun po, God will provide. Ayun po, 2,500 daw po, yung sa ISOM naman is 500. Ayun po. 500 daw po sa may ISOM and 2,500 yung sa Tarlac, nandun na daw po lahat. Yung mga accommodation, yung pagkain, gano'n. Ayun po. Pati rin din po sa yung sa ISOM. Ayun po. So, baka saan po ang kaya nila doon po. Hanggang December 30 is yung revival po ng CNCL Church. And then yung anniversary din po sa Binalonan po. Attend po tayo. Mga December 14 daw po. Ayun. So, Saturday daw po. So, sino pong makakasama, sabi lang po kayo at gamitin po natin yung sasakyan. Ayun. Ayun po. So, yung schedule, sabihin na lang po. So, closing prayer na po tayo. Ayan, sige. Yes. Nandito ba tayong lahat? Amen. Okay, tayo po ay magpasalamat sa aming Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na naririto sa ngayon, Panginoon. Salamat po sa pag-bless sa aming Panginoon. Hindi lang sa binasa, kundi sa spiritual na blessing, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga taong nagbigay ng iyong salita, Panginoon. Nawa po ang lahat ng ito'y aming baunin, hindi lang matenga sa aming isip at puso, Ama. Kundi sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, maibahagi namin to sa lahat at sa aming makakaharap. Pero po bago yung Panginoon, tulungan niyo po mapaglingling namin ang bawat salitang narinig namin. Mapaglingling namin sa aming mga sarili, makita ng mga tao, Ama, na ikaw ay namamahagi sa aming buhay. Para po ang aming mga salita, ang iyong mga salita ay maibahagi namin at sila'y magtiwala na ikaw nga po, Ama, ay tunay at ang iyong pag-ibig ng si Jesus ay binigay sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katatapos na mga biyayang narinig namin, Panginoon. Ama, hinihiling po namin ang patuloy niyong paggabay sa amin. Hindi lang sa bawat isang naririto, kundi sa po ng aming mga pamilya, Panginoon. Nawa po'y pag-uwi namin. Makita nila ang taninningan mo sa buhay namin. In the name of Jesus, para mo sila yung aming din maisama. Sila yung aming maligaya, Panginoon. Nang yung pag-ibig ng iyong anak ay buhay. Panginoon, salamat po. Hinihiling din po namin, Panginoon, na ang bagyong ito ay malusaw, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tunawin mo po siya. Wala siyang masaktan, masira, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sirain niyo po ito po namin, Panginoon. Ang pag-uwi po ng bawat isa, Panginoon, hinihiling po namin na linisin niyo ang daan. Ingatan niyo po ang bawat